Magandang araw. Isa na namang senaryo ang pag-uusapan natin dito sa Felspiration ngayong araw na ito. At ang senaryo na ito ay may title na The Invisible Inventory. Sa isang paaralan, may bagong lipat na principal ang nakatuklas na walang records, ibig sabihin inconsistent tsaka outdated ang textbook record. Inconsistent, outdated. Ang ibang libro, merong property code. Pero ang iba naman ay wala. At inamin naman ng supply officer na ginagawa lang nila ang inventory kapag nire-require sila ng SDO na mag-inventory. At walang pinanghahawakang classroom records ang mga teacher. At ang ginagawang ito is a direct violation of the policy requirements. Anong sinasabi? Dapat ang bawat libro ay may property code. At dapat nagme-maintain ng accurate records at saka logbook ang mga eskwelahan. So ano ngayon ang problema natin dito? Ang problema natin ay walang standardized recording practices. Ibig sabihin, kulang sa training ang mga teacher, pati ang staff, at merong poor coordination ng teacher at ng supply officer. So ano ngayon ang dapat gawin ni principal dito? Una, dapat ay mag-conduct si principal ng full inventory audit. Kakaroon siya ng physical count ng mga textbooks. At hindi lang yon, dapat may cross-checking siya with the existing records. Tapos, i-re-establish niya, kasi dapat naka-establish na to i-re-establish niya ang property coding system. Dapat lahat ng mga libro, lahat ng mga textbook ay may stamp at may nakatatak na property or may nakatatak properly na this is a school property. O di kaya kailangan palitan din ang mga nawawalang mga codes. Dapat ito ay mapalitan. So, pangatlo, dapat mag-conduct ng capacity building o di kaya ay pa-attend din ng capacity building with regards to records management or to textbooks records management ang mga staff ng eskwelahan. So, saan? Tungkol saang training yon? Una, inventory procedures. Paano ginagawa ang inventory? Pangalawa, records keeping standards. So, ano yung mga records keeping standards na dapat alam nila? At syempre, dapat alam nila kung ano ang kanilang mga accountability. So, ibig sabihin, kailangang mag-training sila on the accountability protocols. At siguro pang huli na pwedeng gawin ng principal ay i-institutionalize niya yung system. Paano? Dapat magkaroon siya ng monthly inventory schedule. So, sa isang eskwelahan, merong monthly inventory schedule ang textbook, tapos meron namang standardized logbook para sa bawat classroom. So, ibig sabihin, madaling makikita ilan ang hiram, kailan hiniram, at kailan isinauli. So, ngayon, ano ang natutunan nating aral dito? Alam mo, nagiging epektibo lang ang polisiya kapag sinusuportahan ito ng sistema. When the systems support the policy becomes effective. So, kung walang proper documentation, ibig sabihin, collapse, bumabagsak ang accountability. So, hindi naramdaman ni property custodian accountable siya. Hindi rin naramdaman ni teacher na accountable siya. Ibig sabihin, walang proper documentation. So,
walang accountability ang bawat staff o di kaya teacher sa paaralang yon. So, bakit kinakailangan magkaroon tayo ng policy review? Ano ang tinutukoy natin sa senaryong ito? Dapat may malinaw. Mayroon tayong malinaw na operational guidelines. Tsaka, training mandates tungkol dito sa policy ito. Para ma-ensure natin that there is a uniform implementation of the policy throughout the bureaucracy. So, maraming mga bagay ang nasabi natin tungkol sa mga dapat gawin. Ito yung mga suggestion lang. Mas marami pa kayong bagay na maiisip na pwede nyong gawin tungkol dito. Ang sa akin lang ay ang pagbibigay ng gabay kung paano natin tatakbuhin kung sakaling magkaroon tayo ng problemang ganyan. Isa na namang mensahe mula sa Valspiration, a dose of daily inspiration. Working out with the policy implementation review and then our leadership journey on turning policies into practices. Magandang araw na muli sa ating lahat.